Mapagpalang araw at magandang araw. Ang meditation ito ay para sa iyo. Hindi ito scripted. Ang salita na iyong maririnig ay may kapangyarihan, sapagkat ang salita ay buhay at espiritu. Dito ka sa meditation ito, ibig sabihin handa ka na upang tanggapin ang anumang maririnig mo. Ang maririnig mong salita ay ipalagay mo na ito ay patungkol sa iyo, na ito ay ikaw. Sapagkat itong salita na ito ay hindi lang basta nangyari o hindi lang basta nagkataon, kundi talaga ito ay nakalaan para sa iyo. Ano man ang ating sasabihin, ito ay nanggagaling sa ating isipan. At kung ano man ang ating sasabihin, ito ay naglilikha ng ating karanasan, ng ating buhay, ng ating kapalaran. Kaya kung ano man ang maririnig mo ngayon, maaring ito na ang pagbabago mo. Makapangyarihan ka. Hindi ka lang basta tao na nilikha na para kumain at matulog at mamaalam dito sa mundo. May mission ka. At itong meditation na to ay makakapagbigay sa iyo ng kumpiyansa, ng lakas at ng kapangyarihan. Dahil ang bawat salita mo ay ipinapaabot mo sa universo. Ikaw ay matalino. Ikaw ay malakas ang kumpiyansa sa sarili mo na gawin ang tama. At karapat-dapat ay kalulugod ng iyong kaluluwa. Ano man ang gawin mo, ito ay mangyayari sa iyo. Ano man ang isipin mo, ito ay mangyayari sa iyo. Ano man ang sasabihin mo, isipin mo at gawin mo sa iba at sa iyong pang-araw-araw na buhay, ito ay maulit sa iyo. Kaya sabi ng mga dalubhasa, gawin na ang tama para makaani tayo bukas ng tama. Mayaman ka dahil ang Diyos na nananahan sa iyo ay siyang may likha ng lahat ng bagay. Ayon sa Juan, Kabanata 1, verse 1, ang salita sa umpisa pa lamang ay naroon na. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ibinigay sa atin si Jesucristo na siya ang salita dahil sa pagmamahal ng Ama sa sanlibutan. Ibinigay siya sa atin na kung sino mang maniwala o manampalataya sa Kanya, siya ay hindi maghihirap, siya ay hindi mapaparusahan, at ang pangako pa niya ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang ating daan patungo sa kaligtasan. Makikilala mo lamang ang Ama kung makikilala mo si Jesus. Makikita mo lamang siya kung nakikita mo si Jesus sa iyong buhay. Ayon sa unang Korinto, sinabi doon na hindi mo ba alam na ang Panginoong Jesus ay nananahan sa iyo. Subukan mo ang iyong sarili at kung bumagsak ka sa pagsubok na ito, na si Jesucristo ay nananahan sa iyo, ay hindi ka tunay na mananampalataya. Ang ganda ng mensaheng yan sapagkat yan ay patungkol sa atin.
na kung si Hesukristo ay nananahan sa iyo, dapat alam mo. At kung ito ay bumagsak ka sa pagsubok na ito, ibig sabihin nun ay hindi mo pa siya kilala, ay hindi mo pa siya natanggap. Maraming nagsasabi na kilala ko si Kristo, may pananampalataya ako sa Kanya. Pero hanggang salita lang. Wala silang naintindihan sa kanilang salita. Maraming nagdadasal pero hindi nasasagot. Dahil hindi nagmamatch ang kanilang ugali sa kanilang dinadasal. Pag si Kristo ay nasa sayo, ibig sabihin, isa kang matuwid na tao. Isa kang mananampalataya. Ang isinasalarawan ni Hesukristo ay sinusundan mo. Yan ang may tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At pag sinunod mo ang isinalarawan ni Jesus Christ, ang ibig sabihin nun, niluluwalhati mo ang Ama na naglikha sa Kanya, na nagsugo sa Kanya para isalarawan kung sino ang Ama. Ikaw ay matalino. Ikaw ay maganda dahil nilikha ka ng pinakamamahal na Ama ng sanlibutan ito. Ikaw ay bahagi ng mundong ito na may kapangyarihang lumikha ng ginawa ni Kristo. Kaya mong baguhin ang iyong kapalaran. Daladala mo ang abundansya. Kahit anong gawin mo, lahat ng mabubuting bagay ay napapasayo. Kahit anong gawin mo, lahat ng mga magaganda ay napapasayo. Magagandang bahay, magagandang kotse, magagandang relasyon, magagandang pang-araw-araw na pakiramdam, kalusugan ay nasa iyo. Dahil naniniwala kang ikaw at si Kristo ay iisa. Dahil si Jesus Christ ay ibinigay, ibig sabihin, nananahan na siya sa atin. Ngayon kung hindi mo alam na si Jesus ay nananahan sa iyo, wala ka pang tibay na pananampalataya. This is a gift of God to every believers. Ang Panginoon ay sadyang napakabuti. Binibigay sa atin ang pagsubok para hindi tayo tuluyang magiging suwail na anak. Ang pagsubok ay para ituwid tayo sa pagkakamali. Para mapagtanto natin na mayroong source, na mayroong mas may makapangyarihan pa na umiiral sa mundong ito. Kundi yun ay ang lumikha sa atin. Jesus Christ is God living in you. You are powerful. You are abundant. You are prosperous. You are magnet of everything that is good around you. Walang mahirap sa taong may pananampalataya sa Diyos.
Dahil sinabi niya, "Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hanapin mo lamang ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang katotohanan. Ang katotohanan ng buhay ang Diyos na nananahan sa iyo. At lahat ng kung anong ninanais mo sa buhay, ito ay mapa sa iyo. Be grateful in every morning you woke up. Be grateful every time you sleep. Magpasalamat tayo sa ating natatanggap sa oras na matulog tayo. Dahil natapos ang araw nang tayo ay safe, nang tayo ay guided, nang tayo ay mayroong kinakain, mayroong hangin na hinihinga, mayroong tubig na iniinom. Marami tayong ipagpasalamat dahil lahat ng ating nai-enjoy dito sa buhay. Nakikita natin ang mga nagwawagayway, ang mga puno, ang mga ibon na lumilipad. It's a gift for us. Na sinasabi ng Panginoon, don't worry. Ang mga ibon na lumilipad, wala silang bahay na bato na safe na kagaya mo. Hindi mo ba nakikita na sila ay walang imbak na pagkain na kagaya mo? Pero sila ay nabubuhay. Hindi mo ba naisip na ang kausap mo sa ibang bansa ay kausap mo ng halos personal? Through internet, through cellphone, through wifi, through current. That's the power of God. Sino ang sa likod nun? Kung bakit itong mga impossible ay nagiging possible. Kung may panalangin ka, idasal mo araw-araw. Magtiwala ka dahil ang bawat panalangin natin ay may proseso bago ito dumating sa atin. Kagaya ng pagdating natin sa mundong ito. Pero proseso tayo sa sinapupunan ng ating ina ng 9 na buwan. Lumaki tayo, natuto tayong maglakad, natuto tayong umiyak, natuto tayong tumawa. Yan ang proseso bago tayo dumating sa edad na nagkaroon tayo ng sarili nating katinoan, realization, katalinuhan. Pwede rin magbago ang destiny mo sa pamamagitan ng pagbago mo ng iyong takbo ng iyong isipan. Ano naman ang ating isisend sa universe, babalik yan sa atin. Hindi man bukas, hindi man kinabukasan, pero siguradong babalik ito sa atin. Kung nag-let go tayo ng negative, siguradong mga negative din na karanasan ang ating aanihin. Ganyan kapatas ang batas. O pinakawalan natin ay positibo, magagandang karanasan din ang ating mararanasan. Sapagkat maganda rin ang ating pinakawalan. Sa pamilya natin, mayroong competition. Sa paligid natin, mayroong competition. Sa buhay natin, araw-araw, mayroong competition. Pero anong itinuro ng Panginoon? Love one another. Unang itinuro ng Panginoon sa atin, nang ipinadala sa atin si Jesus, anong itinuro ni Jesus sa atin? Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa ating kayamanan, higit sa relasyon, higit sa kanyang nilikha. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ng higit sa material na ating natatanggap at ating nai-enjoy. Mahalin natin siya. Pangalawa,
ang utos niya para basihan na tayo'y nakasunod sa anak na si Jesucristo na sinararawan niya sa lupa, ay mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay, nangyayari ang tensyon. Normal yun. Yan ay pagsubok sa atin kung paano natin mahalin ang Diyos, kung paano natin sundan ang kanyang kautusan, na mahalin natin ang kapwa natin kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili, at mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapitbahay, ang ating kaibigan, ang ating kapatid, hindi tayo nakakasunod kay Jesucristo. Dahil yun ang utos niya. Una, sa lahat ay mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, ay mahalin mo ang iyong kapwa. Ang kapwa natin ay yung kaibigan ka, kilala lahat ng tao na nilikha niya, na ating namit sa buhay, ay kailangang mahalin natin kagaya ng ating sarili. Kagaya nga na sinabi sa Biblia na kung ibinato ka ng bato, ay batuin mo siya ng tinapay. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi mapaghiganti, hindi mapanakit, kundi ito ay mapagpakumbaba. Magalang pinupuri natin siya ayon sa ating salita, sa isip at sa gawa. Hindi basihan ang kung ano ang nalalaman natin sa Biblia. Kung itong dalawa na to ay hindi natin kayang sundin, wala ring kwenta yung ating natutunan. Dahil ito ang isinalarawan niya sa buong konteksto ng Bible. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Dapat naintindihan natin ang kanyang batas. Ako ay makapangyarihan sapagkat kaya kong baguhin ang aking destiny. Iisipin ko lamang ang positibo at mararanasan ko ay positibo rin. Mahal ko ang sarili ko sapagkat nananahan sa akin ang makapangyarihang Diyos. Ako ang templo ng Diyos sapagkat nananahan siya sa akin. Kaya kong gawin lahat dahil ang Diyos ay nasa akin. I am beauty. I am power. I am abundant. I am prosperous. No matter what I do, good things keep coming right to me. I am living creature. I am powerful. I am guided. Kung nahihirapan ka sa buhay ngayon, kung balisa ka sa buhay ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil ito ay proseso lamang ng magandang darating sa buhay mo. Kung ikaw ngayon ay may malubhang sakit, humiling ka lamang at maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa kanyang kapangyarihan, na ang kapangyarihan niya ay magtatrabaho sa buhay mo, na kung anong hiniling mo, ito ay mapapasayo. Ang Diyos ay nananahan sa iyo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kung nasa depression ka ngayon at sobrang bigat na ang ng iyong dinadala, ang Diyos ay kasama mo. Huwag kang malungkot. Dahil ang buhay, kung nasa baba ka, tataas din yan. Walang pantay na puro saya. Lahat tayo ay nakakaranas ng lungkot. Tayo nakakaranas ng mabigat na pakiramdam.
Tayo ay nakakaranas ng pagkakasakit dahil ang Diyos ay may dahilan sa buhay mo. Inihahanda ka lamang niya sa mga bagay na mas darating pa na maganda sa iyo. Kaya alisin mo ang pagiging negatibo dahil dadalhin ka nito sa lugmok ng iyong buhay. Kung nasa lugmok ka man ng iyong buhay ngayon, umasa ka na may Diyos na aahon sa iyo. Umasa ka bago matulog na ikaw ay kinabukasan ay gagaling. Umasa ka na sa pagtulog mo, bukas ay may solusyon na ang iyong problema. Dahil walang problema na hindi nasolusyonan sa taong nagtitiwala lamang sa Panginoon. Maraming mga mananampalataya na sinasabing, alam ko ang Biblia, alam ko ang salita ng Diyos. Ang ating salita ay hindi umaayon sa ating gawa. Hindi rin ito magmamanifest sa ating karanasan. Kailangan ang ating salita ay naiintindihan natin. At kapag naintindihan natin ito, kaya nating ituwid ang anumang hindi tama sa ating buhay. Huwag kang mag-alala dahil lahat ng bagay ay may solusyon. Kung mahaba man ang iyong paghihirap, ibig sabihin nun mahaba din ang blessings na matatanggap mo. Pagpapala ay mahaba din. So, kung mamumuhay ka sa positibo, ay hindi ka makakaranas ng mga masalimuot na karanasan, masalimuot na kondisyon, masalimuot na sitwasyon. Dahil naiintindihan mo ang batas ng Diyos. Ikaw ay mayaman. Mayaman ang Diyos na lumikha sa iyo. At naniniwala ka na mayaman, at naniniwala ka na may kalusugan, at naniniwala ka na may liwanag, ito ay ipaparana sa iyo. Man ang pinapaniwalaan mo, ito ay mangyayari sa buhay mo. Walang hirap sa taong naniniwala sa positibo. Walang mahirap sa taong naniniwala sa posible. Dahil anumang pinapaniwalaan mong posible, ito ay magaganap. Ang Panginoon ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay hindi marunong manakit, at ang pag-ibig ay hindi nagbibigay problema. Ang alam ng pag-ibig ay ang pasiyahin ka. Ang alam ng pag-ibig ay ibigay sa iyo kung anong gusto mo. At ang alam ng pag-ibig ay kalusugan, karangyaan, kabutihan, at kapayapaan. At lahat ng ito, ng kabutihan, kabaitan, kapayapaan, karangyaan sa buhay, mapapasayo kung mananiwala ka. Pag humihingi ka ng kayamanan, you must need to match yourself, your being, sa riches na hinihingi mo. God is alive, and He dwells in us. You are adorable. Ang pera ay nilikha para sa atin na hindi natin dapat problemahin. Sapagkat ang pera, ang kwarta, o ang money is all for us. Ibinigay yan sa atin. Kung naniniwala ka na ang pera ay kailangang paghirapan bago ka magkaroon, mangyayari ito sa'yo. Maghihirap ka muna bago ka magkaroon. Pero kung pinapaniwalaan mo that money is easy to make,
That money is everywhere. That money is all around me. That money is coming to me easily and effortlessly. Is coming to you easily and effortlessly. It will happen to you without effort. Ililid ka sa buhay na kung saan ang pera, na hindi mo dapat problemahin at paghirapan ng husto para lang makamit mo ang amount na gusto mo. Problem is only an illusion. Solution is already in you. All you do is ask, believe, and you will receive. Magkaroon ka ng idea na anong dapat mong gawin para masolusyonan ang iyong problema. Ang Panginoon ay wala sa langit, wala sa altar, kundi siya ay nananahan sa iyo. Na kahit anong gawin mo sa buhay mo, na sisirain mo yung buhay mo dahil naiinis ka, alam niya sapagkat kasama mo siya. Galangin mo ang iyong katawan sapagkat ito ay templo ng Panginoon. Ibigay mo ang nararapat at makakaani ka ng nararapat na karanasang mararanasan mo na magbibigay sa iyo ng tuwa at ligaya. Ang gusto lamang ng Panginoon ay magtiwala ka sa dasal mo, sa hinihiling mo. At huwag mo nang tanungin kung paano ito mangyayari. Huwag mong tanungin na it's impossible, ayoko nang subukan yan. Ikaw ay protektado. Ikaw ay ginagabayan niya. Lahat ng biyaya dito sa mundo, nilikha niya para sa iyo. Sa lahat ng ito, wala ka nang dapat ikalungkot. Dahil gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para saan? Para tayo ay magiging maligaya at maligtas sa ating mga kasalanan. You are safe. You are prosperous. You are abundant. Dahil ang Diyos ay nasa sayo, ano pang hanapin mo? Kung ang lumikha ng lahat ng bagay ay nananahan sayo at naniwala ka dito, at kung ano man ang hihilingin mo ay mapapasayo. Yan ay hindi lamang salita, kundi yan ay pangako sa atin ng Panginoong Hesukristo.